Okay. Magandang umaga, hapon at gabi. Pag-uusapan ko ngayon ang pagkakaroon ng tala-arawan. Ngayon, ang pag-agos ng panahon ay isang natural na bagay na dumadaloy lamang. Ito ay bahagi ng ating buhay at mula sa pagkabuhay hanggang sa mga binyag, kaarawan, pagmamahal, pagtatapos ng edukasyon at hanggang sa ating pagkamatay, maraming nangyayari sa atin. Ngunit, tuwing nagbabalik-tanaw tayo, pinagtatawanan na natin ang mga nangyayari sa atin. Sinasabi lang natin na baliwala ito, na hindi na ito mahalaga sa atin. Ilang halimbawa nito ay ang unang pagkasawi. Marahil masasabi mo na ito ang pinakamalungkot na bagay na nangyari sa iyong buhay. At ang ilan isa pa nga, magpapakamatay na lamang sila. Ngunit, ilang taong pagkalipas, sinasabi mo pa rin ba ito? Marahil sinasabi mo na, bata pa lamang ako nun, totoy lamang ako. Wala na ito, past is past, di ba? O ang iyong ikapatong kaarawan. Marahil ang mga magulang mo ay nagkaroon ng isang engranding selebrasyon. May lobo, payaso, maraming bata, may cake, may papitin, marami na. Ngunit kayo ay isa kang 18 taong gulang na estudyante. Iniisip pa rin ba ang kasiyahan na ito? Marahil nakalimutan mo na siya. Marahil sinasabi mo, bata pa lamang ako. Mas marami ng importanteng bagay na nangyari sa aking buhay. O kaya ang pagtatapos. Marahil na, ang pagtatapos mo ng high school. Marahil na isip mo ang kasayahan na nakatapos ka na, isang kabanata lang yung buhay. Magiging college kid ka na. Diba? Galing? Ngunit, hindi ba malulungkot ka rin dahil hindi mo na makikita ang iyong mga kaibigan? Hindi na parehas ang mga responsibilidad mo sa buhay. Ngunit ilang buwan pagkalipas, unang taon mo sa kolehiyo, iniisip mo pa rin ba ang lungkot na ito? Ang saya ng pagtatapos? Marahil iniisip mo na lamang na, kolehiyo na ako, kailangan ko na magtrabaho, kailangan ko na gawin ito at ganyan. Nakalimutan mo na ang halaga ng mga kaganapang ito. Kung kaya kailangan mo ng pagtatala. At sa katotohanan, nagawa na ang mga paraan upang magtala ng mga kaganapan sa buhay mo. Nanda mo ang pagkakaroon ng mga larawan, ang pagkakaroon ng tala-arawan o diary. Maraming tatanda mo pa ito. Ngunit, sa pagbabago ng teknolohiya, nagbabago na rin ang halaga nito sa ating buhay. Para sa mga larawan, naging napakadali ng kumuha ng retrato. Dati, gamit ang mga maliit nating camera, kailangan pa natin ng mahal na film. At mahal pa ang pagpapadevelop nito. Ngunit yan sa pagganda ng teknolohiya, nagkaroon ng mga digital camera, mga SLR, at naggamit pa nga si telepono bilang camera. At sa huli, naging napakadali na ang pagkuha ng mga litrato. Naging napakadali na rin ang pagpapalaganap. Dati, kailangan mo nga magpa-develop, kailangan mo magbayad para sa isang store na mag-develop ng mga pictures na ito. Ngunit ngayon, gamit ang Instagram, gamit ang Facebook, Twitter, at marami pang ibang paraan, na i-upload mo lang sa internet ito, at yan, makikita na siya ng buong mundo. At sa huli, nawalan na ito ng halaga. Isang halimbawa nito ay ang paggamit ng photo booth sa MacBook. Hindi ba't ang mga litrato na kukuha mo lamang dito ay kung ano-ano, ng mga mukhang lumiliwali-waliw, na may mga epekto na, oo, maganda, pero hindi naman talaga sila mahalaga sa ating buhay. At ang mga tala-arawan naman, nawala na tayo ng oras para dito. Sa pagliit at pagbilis ng teknolohiya gamit ang mga smartphones or iPhones, parati na tayo nasa internet at wala na tayong oras para umupo, mag-isip-isip, magsulat sa isang tala-arawan. Sa katunayan, nung unang panahon, nung wala pa ang mga telepono, wala nang ibang magawa ang kabataan bago sila matulog sa gabi. Kaya ang ginagawa nila, nagsusulat na lamang sila sa kanilang tala-arawan ng mga nangyari sa kanilang buhay. At pag binabalikan nila ito, tatandaan nila ang mga saya, ang mga lungkot, ang mga leksyon. Kaya, ano nga ba ang halaga? Halaga nito. Sinabi ni Siddhartha Gautama na sa kahuli-hulihan, ito ang bagay na mahalaga. Gaano kalalim ka nagmahal
gaano ka tagal, gaano ka lalim ang iyong pagkabuhay, gaano ka lalim ang iyong pagpaparaya. At sa huli, pag binabaliwala natin ang mga nangyari sa ating buhay, paano natin ito tatandaan? Paano natin tatandaan ang ating pagpaparaya, ang ating pamumuhay, ang ating pagmamahal? Sa huli, hindi natin nagagawa ito. At sa huli, wala na silang epekto sa ating buhay. At sa ating mga karanasan, tumutulong pa itong mga karanasan sa ating paglaki. Ito ay humuhubog sa ating katauhan. Our experiences contribute to who we are now. Sabi niya. Mabuti man ito o masama. Sa katuhanan, sinasabi nga na nalututo tayo sa ating mga pagkakamali. At kaya mayroong pagtatala upang matandaan natin ang mga epekto nito. Natatandaan natin ang ating mga karanasan. Natatandaan natin ang mga emosyon na nasa likod nito. At sa huli, nakakuha tayo ng mga leksyon. Kung kaya't pinag-aralan ko ang isang paraan upang makapagtala. Ngayong semestre sa Filipino 12, mayroon kaming mga Phil 12 tweets o status update kung saan nagtatala kami ng ating araw-araw na pamumuhay. At ginagamit namin ang makabagong teknolohiya tulad ng Facebook o Twitter upang itala ang mga kaganapang ito. Kailangan namin ng 2 tweet o 2 status update kada linggo. At sa huli ng semestro, iipunin namin ang lahat ng mga ito at gagawin isang scrapbook. Marahil ay babalikan natin ito at pagbibigyan ng sa ating sabihin paglalabong. Kung kaya tinanong ko mga kasama ko sa Phil 12, ano ang kanilang naramdaman nang binalikan nila ang kanilang Phil 12 tweets? At paano lang ito nakatulong sa kanila, sa kanilang araw-araw na pamumuhay? Anong mga leksyon na nakuha nila sa pagbabalik tanaw na ito? Marami sa kanila ay sinabi na natuwa sila sa pagbabalik tanaw. Nagustuhan nila ang mga nakita nila at natandaan nila ang mga kaganapan. Natandaan nila ang mga pagtatakbo sa gabi. Tandaan nila ang pagbibigay ng lobo sa katapusan ng Enero sa isang pinupusuang babae. At tandaan nila ang mga emosyon na ito. Tandaan nila ang pagod, tandaan nila ang saya, ang lungkot, ang pagpupursigi. Tandaan nila lahat ng mga ito. At natandaan nila ang mga leksyon. Sa mga simple leksyon na masarap ang Mediterranean crunch. Sa pagpunta ko Shakey's, kailangan ko siyang kainin ulit. O ang mahalaga pagpupursigi dahil dito, nakita na yung tunay na saya sa ating mga gawain. O ang kasawian na ang lungkot ay bahagi ng buhay at maaari tayo makapag-move on dito. At sa huli, nagustuhan nila ang ideya ng pagtatala. Nagustuhan nila ang ideya na mag-tweet ka ng mga mahalaga nangyari sa iyong buhay. Sa katuhan ay ginagawa naman nila araw-araw. At sa huli, gusto nila magkaroon ng oportunidad na gawin ito muli. Tulad ng diary o ulit ng mga tweets. At sa isang paglalagom, ano naging epekto ng pagtatala sa buhay ng mga tao? Ang pag-epekto ng pagbabalik tanaw ng mga sinabi kong estudyante at kapag-isipan, ilang tweet lamang ito. Ang isang tweet ay may 140 karakter. At isipin mo na lamang epekto kung gumamit ka pa ng isang tala-arawan na mas marami yung iyong masusulat, mas marami ang iyong matatandaan, mas marami ang iyong makuhang emosyon, mas marami makuhang leksyon. At sa huli, sana ay makatulong ito sa paghubog sa ating karakter at sa pagbuo ng ating pamumuhay. Maraming salamat.